Hello, good morning! My name is Raymond de los Reyes of JC Premier Business International. Itong video na to para doon sa mga kababayan natin na nasa abroad na gustong magkaroon ng sarili nilang negosyo dito sa bansa natin, dito sa Pilipinas. Okay? So, ang JC Premier po, nag-o-offer po siya ng negosyo na kung saan habang nandyan po kayo sa abroad, pwede ho ninyong ipamana dito sa mga kamag-anak po ninyo dito sa Pilipinas. And ang maganda po rito, kung meron po kayong mga connection or contact dyan sa abroad na gustong magkaroon ng sarili nilang JC Premier Business Center dyan sa bansa na kinalalagyan po ninyo, pwede rin po kayo dito sa program po natin na ipapaliwanag po natin sa inyo. Okay? So, syempre, unang-una sa lahat, pag-usapan po natin bakit po papasukin yung JC Premier na negosyo. Simple. Kapag tayo ay nag-traditional business, okay? At yan naman po ang kagustuhan kung bakit po tayo nag-a-abroad. Kasi gusto natin, pag-uwi natin, magkaroon tayo ng sarili nating negosyo. Kasi alam natin, sa negosyo, talaga namang pwede kang umasenso. Yun nga lang, sa traditional business po, kaya ho maraming hindi pumapasok sa, o hindi nila kayang pasukin yung traditional business basta-basta, kasi kino-consider nila yung tinatawag na risk. Malaki ho kasi yung tsansa na malugi sila dahil ngayon lang sila magninegosyo halimbawa. O di kaya, yung negosyong papasukin nila, hindi sila sanay o hindi nila linya. Okay? So, kaya po maraming natatakot pumasok o sumugal sa negosyo. Ngayon, bakit ka naman mag-JC Premier? Bakit naman ang JC Premier, i-consider mo siyang gawin na negosyo? Okay, paliwanag po muna natin yung traditional business, bakit po malaki ang risk. Okay, sa traditional business, okay, ang sistema ho na yan ay kinakailangan mong makapital ng milyon, okay, kung gusto mong kumita ng milyon din. And kailangan mo mag-antay ng 2 to 3 years bago mo mabawi yung kapital mo. O yung tinatawag po natin na ROI or Return of Investment. Okay. So, ito po yung usual na nangyayari sa isang traditional na negosyo. Example, halimbawa, ikaw ay nag-franchise halimbawa ng isang Jollibee, halimbawa. Alam mo ba ang kapital sa isang Jollibee is 35 million to 50 million pesos. Yan ang kapital sa isang Jollibee. Okay? And pagka ganito kalaki ang kapital mo, ang maganda naman, dahil nag-franchise ka ng Jollibee, maganda na yung sistema nila at kilala na sila. Usually, ang isang outlet po ng Jollibee, nag-a-average po sila ng 300 to 500,000 monthly. Yan po yung kinikita ko nila. So, kung titignan po natin yung figure kung bakit maraming takot sa negosyo, tignan nyo naman ho, ang laki-laki sobra ng kapital, 35 to 50 million. So, para kumita ka lang ng milyon o para ka talagang masabi nating magandang negosyo yan. Okay? So, tignan nyo ha, 300 to 500,000 ka monthly. Ilang taon bago mo mabawi yung 35 million na ininvest mo. At ang masakit pa ho nito, yung 35 million na ininvest mo, hindi ko pa ho sinasama yung common na risk sa mga negosyo. Ano-ano yan? Kagaya ng unang-una, yung tinatawag po natin na human factor. Ibig sabihin, automatically, pag ikaw ay may Jollibee, ikaw ay kukuha ng mga empleyado. Ikaw ay kukuha ng mga trabahante na magtatrabaho dun sa outlet mo, halimbawa ng Jollibee. So, possible na yung makukuha mong tao, hindi pa sila ganon kagaling. At hindi mo rin masasabi na yung taong kukunin mo, talaga namang pwede mo na kagad pagkatiwalaan. So, dumadating talaga yung tinatawag natin na human factor na isa sa mga risk ng negosyo. Halimbawa, ang isang tauhan, dahil halimbawa humahawak siya ng kaha, posible na ikaw ay makupitan. Nangyayari po yan sa lahat ng negosyo. Especially, hindi ikaw mismo ang nagbabantay ng kaha mo. Pangalawa, posible ang mga empleyado mo, pa-absent-absent, o di kaya laging late. So, ibig sabihin, kung walang empleyado,
walang nagtatrabaho, laging late, pangit din ang serbisyo na magiging outlet mo kahit Jollibee pa yan. Okay? Pangatlo, ano pa yung mga tinatawag natin na human factor? Yung pinagkakatiwalaan mong tao dahil natuto na sa management ng negosyo o halimbawa ng Jollibee, posibleng yan ay piratahin ng iba na ring outlet ng Jollibee o di kaya ng ibang kumpanya o lumipat ng trabaho. So, babalik ka na naman sa umpisa. Yun po yung tinatawag natin na human factor. Pangalawa, hindi po nakakaligtas sa negosyo yung tinatawag po natin na calamity. Ibig sabihin, pag ikaw ay may tindahan o may store, automatically, hindi ka exempted dun sa acts of God na tinatawag po natin. Binagyo, inulan, binaha, marami pong pangyayaring ganyan. So, kung halimbawa, ikaw ay may tindahan, halimbawa, ay wag naman sana mangyari, nasunog lahat ng paninda mo, kasama na ho sa kalamidad yun. Ibig sabihin, kailangan nyo po talagang i-consider yung mga ganyang factor pagka ikaw ay magta-traditional business. Yun po yung isa pa rin sa mga risk na kinakailangan po natin i-consider. Bukod doon, ang traditional business is small capital versus small income. And big capital versus big income. So, ibig sabihin, kung susubok ka sa negosyo, kung maliit lang yung capital mo, guess what? Maliit lang din yung kikitain mo. Ganyan sa traditional business. Kung malaki capital, kung may capital kang malaki, pwede kang kumita ng malaki, pero hindi pa rin mawawala yung mga risk na tinatawag po natin. So commonly, yan yung nangyayari po sa traditional business. Pero lahat naman po ng kababayan natin, especially ikaw na nasa abroad ngayon, lahat naman po tayo, nangangarap tayo na magkaroon ng sarili nating negosyo kasi ayaw natin na habang buhay tayo nangangamuhan. Ayaw natin na habang buhay tayo naglilingkod, na malayo sa pamilya ho natin. At masakit po sa pakiramdam na kumikita ka man ng malaki pero hindi mo kasama yung mga mahal mo sa buhay. Kaya nangangarap ka magnegosyo eh. O ngayon, ito yung tip ko sa inyo. I-consider nyo po yung JC Premier. Bakit? Paliwanag ko sa inyo. Ano? Okay. So kung halimbawa, ikaw ay mag-JC Premier, ang ipapaliwanag ko lang po ngayon is yung tinatawag po natin na business center. Okay? So business center office or BCO. Okay. Business center office, pwede kang mag-operate dyan actually sa abroad. Kung meron kang kakilalang local dyan, pwede mo silang kunin na partner, kayo mismo magtayo ng JC Premier dyan. Okay? At bukod dyan, dito sa business center, marami kang makukuhang freebies o libre pagka ikaw ay nag-business center. At ginawa po ang business center, especially sa mga kagaya po ninyo na nandyan sa abroad, para ho kayo magkaroon ng chance magnegosyo na napakaliit ng risk. Actually, kung tatanungin niyo po ako, there's no risk talaga pagka ikaw ay nag-invest ng business center. Ngayon, tatanong mo, bakit siya walang risk? Okay. So ngayon, tingnan natin kanina, traditional business, kinakailangan mo makapital na milyon para ikaw ay kumita ng milyon, 2 to 3 years bago mo bawi kapital mo. And questionable pa, yung tinatawag natin na mga risk factor. Tama? Yung pinaliwanag ko sa inyo kanina, human factor, calamity, and yung capitalization po natin. Okay? Ngayon, dito sa business center, tignan nyo hindi mo kinakailangan makapital ng milyon. Pero, as in now na, pwede kang kumita ng milyon. At ang good news ko sa iyo, balik kagad yung kapital mo. Kung sakasakali na mapapatunayan ko sa iyo, kaibigan, kapatid, kapamilya, na yung mga sinabi ko na yan ay mangyayari sa iyo dito sa JC Premier, di ba gagawin mo ngayon yung negosyo? Di ba yes? Yes. Okay. Very good. Okay. So, ipapaliwanag ko sa iyo yung business center. Buksan mo lang yung isip mo. Tignan mo Tignan mo kung ibabalik sa iyo. Tignan mo kung gaano siya kaganda. Pag hindi ka nagandahan, di huwag ka sumali. Huwag mo siya i-consider na negosyo. Pero pag nagandahan ka, suggest ko sa iyo, unahan mo na yung mga kamag-anak mo dito, sa abroad, imbitahin mo na rin sila dito sa Pilipinas, at pwede ka na rin magtayo ng sarili mong opisina dyan kung nandyan ka man sa abroad. Okay? So, yung business center po natin, ang kapitan po niya, 888,888. So, sabi ko sa iyo, hindi siya milyon. So, 888,888 lang siya. Okay? Ngayon, paano kung mababawi yung kapital ko? Ano yung ROI nito?
Ano yung ROI? Pag-usapan po natin yung ROI. Ang sabi mo sa akin kanina, kapag ROI ka na now na, gagawin mo ngayon yung negosyo. Ang sabi mo, yes. Okay? So, lilinawin ko lang po. Ang sabi niyo po, yes. Okay. Very good. So, 888,888, ano yung ROI ko? Number 1. Ang kumpanya, dahil nag-business center ka, bibigyan ka ng 27 platinum accounts. Yung 27 platinum accounts, okay, ipapangalan mo sa iyo yung 14 accounts. Yung 13 naman, pwede mo siyang ibenta. Kung maibebenta mo yung 13 accounts na may equivalent na tig to 20,000 ang products kada isa, malaki na kagad ROI mo. Pero pag-usapan natin, magkano yung initial na nakuha mo sa 27 platinum accounts? Ang initial na nakuha mo is worth 540,000 worth of products. Produkto po yan. 540,000 worth of products. Ang maganda sa JC Premier, ang produkto natin pang araw-araw na ginagamit. Kape, sabon, napkin, juice, beauty products, at napakarami pang iba. So, ibig sabihin, yung 540,000 worth of products, kung maibebenta mo, halos konti na lang talaga yung nilabas mo. Pero ang good news, dahil nag-JC Premier ka, bukod dun sa 540,000, dahil ang sabi ko kanina, kailangan mabawi mo yung kapital mo now na, ang good news ko sa iyo, alagang-alaga ka ni company at mahal na mahal ka ni company. Bakit? Bibigyan ka pa niya ng additional 1 million pesos worth of products. Good news ko, ito po ay makukuha mo ng libre. Ulitin ko po libre. Ang sabi mo sa akin kanina, kung mababawi mo ngayon yung capital, 888,000, ano yung ROI? Tingnan mo may 1 million ka na worth of products. Libre. Plus the 540,000 worth of products. Malamang sinasabi mo ngayon habang nakaupo ka dyan, Raymond, ibebenta pa yung mga produkto na yan O ito maganda, ito good news. Ang good news ko sa'yo, dahil business center ka, meron kang exclusivity dun sa lugar na kung saan naroon ka ngayon. Halimbawa, ikaw ay nasa Korea. Halimbawa, ikaw ay nasa, say like, nasa Dubai ka. Say like, ikaw ay nasa US ka ngayon, nasa California ka, halimbawa. So, meron tayong tinatawag na exclusivity na ikaw lang ang pwedeng magtayo ng office. Okay. Ngayon, ang office po natin, may hinihingi po siyang requirements. Ang requirements po niya is 100 to 200 square meter na opisina. Kung saan, doon gaganapin yung seminar, doon gaganapin yung product orientation with the support of the company. Ibig sabihin, pag nagtayo ka ng opisina, pagdadalan ka doon ng mga trainer, pagdadalan ka doon ng mga speaker, para lumaki yung negosyo mo doon sa area mo. O kung saan bansa ka naroon. Okay? Ngayon, dahil ikaw ay may 100 to 200 square meter na opisina, so automatically may gagastusin ka dyan. Bibili ka ng upuan, bibili ka ng whiteboard, bibili ka ng lamesa, bibili ka ng mga estante. So, again, bumabalik na naman tayo dun sa risk na tinatawag po natin. Raymond, parang traditional business lang din pala yung JC Premier. Ito good news. Ang good news ko sa'yo, dahil business center ka, bibigyan ka ng kumpanya ng 100,000. Ulitin ko po 100,000. Ulitin ko po, ito po ay bigay, okay, libre o subsidy. Okay? 100,000 worth of products. Ang good news ko sa iyo, buwan-buwan. Ulitin ko po buwan-buwan. That is equivalent of 1.2 million pesos worth of products. Ulitin ko po, kasama ho dito sa benepisyo mo bilang business center. Malamang, sasabihin mo naman sa akin, Raymond, product pa rin yan, Sir Raymond O ito, good news. Pag nagtayo ka ng traditional business, ano ba ibebenta mo? Di ba produkto din naman? Ito masakit. Nagbebenta ka ng produkto, wala namang ganito. Kagaya sa JC Premier. Kung may maibebenta ka, may kita ka. Paano kung wala kang benta? Di wala kang benepisyo sa kumpanya. Ang maganda sa JC Premier, pinadali niya po yung pagdidesisyon mo. Bakit? Kasi sobrang solve ka o bawing-bawi ka. Okay? Ngayon ang maganda.
ang maganda ko dito sa GC Premier, bukod po dun sa 1.2 million, 1 million at 540,000 na makukuha mong benepisyo, ang good news ko pa sa'yo dahil nagtiwala ka sa negosyo JC Premier, ito good news. Bibigyan ka pa niya ulit ng libre. Ulitin ko po libre. Dahil gusto namin happy ka, dahil 888,888 nilabas mo, libre, free trip to Hong Kong, dahil na-stress ka, magpahinga ka muna sa Hong Kong, magpalamig ka, magkape ka doon, okay? At libreng trip to Boracay. Uminom ka muna ng buko juice sa Boracay. Itong dalawa na to, incentive sa'yo ng kumpanya, libre mo na naman ulit nakuha. Yun yung malupit, yun yung maganda. Talagang binibigyan ka ng kumpanya ng value, okay? Ano maganda? Bukod po rito sa trip to Hong Kong, trip to Boracay, dahil ikaw ay nagtiwala sa JC Premier, at ang pangako ko sa iyo kanina, yung mga kamag-anakan mo rito, imbes na padala ka ng padala ng pera, gastos ka ng gastos, okay? Buwan-buwan, ang masakit pa ka minsan naalala ka lang ng kamag-anak mo tuwing may sweldo ka di ba? O ito maganda, sabi nga ni Jose Rizal ang tao, kaysa bigyan mo ng isda, turuan mo mga isda. Ano good news ko sa iyo? Dahil nag-JC Premier ka na una, bibigyan ka ng kumpanya, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi lima, kundi 6. Ulitin ko po 6 na food cart. 6 na food cart nakuha nyo po ng libre. Anim na food cart. Kung iyan po ay ito-total po ninyo, yan po ay mahigit kumulang 300,000. Oh, sorry. Yan ay mahigit kumulang na 900,000 worth of franchise na nakuha mo ng libre. 900,000 worth of franchise, nakuha mo siya ng libre. So, ito yung kapalit pag ikaw ay nag-business center. O bakit ka naman magta-traditional business? Bakit ka naman magpa-franchise pa ng iba? Hindi ko pa ho sinama yung pwede ho ninyong kitain. Yung pwedeng maging passive income po ninyo dito sa negosyo JC Premier. Bigyan ko lang po kayo ng example. Under my organization, meron pong nag-business center po sa akin sa Davao City. Ang pangalan niya po si Aida Castañares. She is selling more than 2 million per month. That's why, number 1 po siyang business centers sa buong mundo. Eto malupit. Pag nag-ooperate ka na pala, kwento ko naman sa'yo, Pag nag-ooperate ka na ng business center mo, paano ka naman kikita? Ito good news. Sa JC Premier, meron po kaming tinatawag na buy one, take one. Yung mga distributor. Kaya po malakas na malakas ang JC Premier. Ito good news. Ang good news ko sa'yo, bibigyan ka pa ng kumpanya ng less 10% doon sa distributor's price. Ulitin ko po, doon sa distributor's price para kahit distributor ang kukuha sa'yo, may kita ka pa rin na 10%. Bigyan kita ng figure. Kagaya ni Ma'am Aida, nag-average siya ng 2 million per month. So kung distributor lang ang kumuha sa kanya, meron siyang maliwanag na 200,000 a month. Bukod doon sa subsidy niya. Ganun kalupit. Okay? So, bukod yan sa 10%, okay, bibigyan ka pa ng kumpanya kada entry ng 300 pesos. Bibigyan kita na example ulit. Yung 300 pesos, parang maliit po yan. Ang Davao City po, nag-a-average po siya ng 500. Let me repeat this, 500 pay-ins per month. So, 500 times 300, that is additional, how much? 15,000 na naman na nakuha mo dahil ikaw ay business center o operator ka. Okay? Bukod dyan sa 10%, bukod dyan sa 300 pesos nakikitain mo, ang good news ko sa'yo, may marketing support sa'yo ang kumpanya. Marketing support in terms na, pag ikaw ay nag-opening
wala kang magagawa, padadala ka talaga ng artista. Ganun kaganda. Bukod sa mga artista, nagpupunta ho yung mga speaker, mga presenter, kagaya ho namin, bibisitahin po namin kayo, kahit nasaang bansa man po kayo. Siguraduhin lang po natin na tayo po ay nasa Earth. So, yun lang po yung hinihiling po namin. Ano ho, baka ho kasi may mag-franchise sa Moon. Okay? So, yun lang po. Ang maganda ho, tingnan nyo ha, ito lang ho ang kauna-unahang konsepto ng negosyo na ikaw ay ROI na at ikaw ay kumita na kagad. Wala naman pong ganun eh. So, yun po yung maganda sa JC Premier. Again, kumita ka na, ROI ka na. Ang maganda, yes, gagawin mo na ngayon yung negosyo. Again, my name is Raymond De Los Reyes. Have a nice day. Power.